Ano ang bahagi ng bawat isang kapatid na dadalo sa pagpapasalamat sa Diyos ng kanyang bayan sa buong mundo? Kasi yung hulang binasa kanina, magkakaroon ng paghahandog ng dalisay na handog sa Diyos, magmumula sa sinisinikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon. Diba? Opo. Patawat ako ay paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan at ng dalisay na handog. So, iba-ibang dako ng mundo, no? Ano naman ang ating partisipasyon kung dadalo tayo sa pagpapasalamat, Jesus? Ano po? Zacarias 8:20. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangyayari pa na darating ang mga bansa at ang nagsisitahan sa maraming bayan. At ang nagsisitahan sa isang bayan ay paroroon sa isa na mga nagsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay paroroon. Ang ating, kung dadalo tayo, no, ang objective natin, hanapin ang Panginoon, di ba? Opo. Hilingin ang lingap at hanapin ang Panginoon. Tama? Tama po. Yun ang ating partisipasyon. Hanapin ang Diyos, hilingin ang lingap niya, hanapin siya. Ano ang pangako niya? 2 Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayun. Meron bang chance na kung hanapin mo, makita mo si Luz? Meron po. Hindi lang po chance. Hahanapin ang aking mukha. Alin ba yung mukha ng Diyos na hahanapin natin sa pasalamat? 17:15 ng awit. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Ako'y mas... Kapatid na Luz, pag pumupunta ka sa pasalamat, nakakakita ka ba ng mukha ng Diyos? Ay, opo. Ngayon ba, nakita mo ba ang mukha ng Diyos ngayon? Opo, kitang-kita po. So, ang bahagi natin, kahit madalo, maghanap ng lingap at hanapin ang mukha. At ang mukha ng Diyos ay ang katwiran. Makikita ba naman natin? Mateo 7:7-8. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Sa ibang iglesia, nakakakita ba sila? Wala po silang nakikita. Nakakakita ba sila ng mukha ng Diyos sa ibang iglesia pag nagkakatipon sila, Sis Luz? Hindi po. Wala po silang nakikitang mukha ng Diyos. Bakit? Wala naman po ang Diyos dun sa kanila. Ang nakikita nila yung mukha ng demonyo. Pero naniniwala ka ba nakakakita ka ng mukha ng Diyos, Sis Luz? Opo, sa awa ng Diyos po, nakakakita po kami. Bakit? Kasi po, naliliwanagan po namin yung mga salita sa Biblia na sinasabi po ninyo na hindi naman namin naiisip dati at hindi namin naintindihan at kung minsan mali-mali pala yung dati naming alam. Pero ngayon po, awa ng Diyos, nagliliwanag po talaga at maliwanag na naiintindihan po namin yon, yung katwiran na ipinahahayag po ninyo sa amin, Daddy.
nararamdaman nyo, meron bahagi tayong dumadalo sa pagpapasalamat, di ba? Meron po. Ang makakita ng mukha ng Diyos, makasumpong ng kanyang lingap, yan ang napakalaking bagay na pinupuntahan natin sa pagpapasalamat. Amen. Tama ba yan? Yes. Tama po. Inyong pag-aralan, mga kapatid, yung mga kapatid na mapagpasalamat, nakakakita ng pagliligtas ng Diyos yun eh. Hindi matitisurin, hindi matitigahin, hindi dala-dala ng mga chismis, ng mga paninira, kahit ano pa ang sabihin mo, matibay sila. Amen. Ganyan yung mga kapatid na sa pasalamat ay nakakakita ng mukha ng Diyos. Matipag din sila, kahit matulog lang dyan sa mga bleachers, Sabado pa lang nandyan na sila eh. Hindi naman para magtinda, hindi para mag-akang ng teksto. Di ba gano'n, Sis Luz? Totoo po. Totoo po yun. Kitang-kita po natin yon sa napakaraming mga kapatid na pumupunta rito. Kahit napakasikip, halos wala ka nang madaanan. Tapos ang haba ng pila sa CR. Kahit hindi naliligo sa loob ng 3 araw, okay lang. Basta nakakapakinig ng teksto. At dahil dyan, siyempre, sasabihin natin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sana mga kapatid, dalo kayo sa pasalamat ng kapatiran. Sunod-sunod ng mga kaalamang mula sa Diyos ang ating pag-aaralan, Sis Luz. Opo. Luz, Opo. ilang beses ka na nabautismuhan? Dalawa po siguro. Si Kristo, ilang beses binautismuhan? Ilang beses po ba? Dalawa. Ikaw, Bradman, ilang beses ba? Ako po, kapatid na Eli. Siguro po, ongoing po yung pangalawa. Sa tulong at awa ng Diyos po. Ikaw, lang. Po, ongoing din sana po yung pangalawa. Hindi po ako nangungupya ba? Panginoong Jesus ba, ilang beses binautismuhan? Sino? Ano po? Ang Panginoong Jesus, ilang beses binautismuhan? Isa po sa tubig. Tapos siya po ang magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaya tama yun, siya magbabautismo sa Espiritu Santo sa apoy. Pero ilang beses siya binautismuhan? Isa lang po ba? Natanong nga kita eh. Kung siya po ang magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, isa lang po sa kanya. Ilan? Isa po. Pakibasa mo nga yung Lucas, Sis Luz. 12:50 po ba? Datapwat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. Yan pala yung bautismo na magigipit siya eh. So, ilang beses siyang binautismuhan? Dalawa rin po. Narinig mo na ba yan sa ibang mga relihiyon, Sis Luz? Hindi po. Tatanungin kita, Sis Luz. Opo. Ilan ang anak ni Abraham? Yung anak po niya, marami po siyang anak.
Panganay po. Sino ang panganay? Si Ismael po eh. Sino kasunod ni Ismael? Si Isaac po. May papabasa ko sa iyo, no? Na ipanganak na noon si Ismael, tapos pinanganak si Isaac. Sa amin, 22:12 ng Genesis. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Si Isaac ba ay anong anak niya? Bugtong na anak po niya. Ano ba yung bugtong na anak? Isa lang po, nag-iisang anak. O bakit sabi mo marami siyang anak? Marami naman po talaga. Di ba na ipanganak na si Ismael niya nung sabihin ng anghel yan? Opo. Bugtong na anak niya si Isaac. Opo. O alin ba tama? Maraming anak o bugtong na anak? Paano po ito? Basahin mo nga yung Efeso 1:4-4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos, isang bautismo po. Ilan bang bautismo tinanggap mo? Isa po yung nabautismuhan ako sa tubig. Pero yung sinasabi niyo po na babautismuhan sa apoy, bautismo rin po yun. Bakit isa lang yung bautismo? Bakit nga po isa lang? Dadalo ka sa pasalamat ng kapatiran para matuto ka magbilang, ha? Ang dami na. Opo, loobin po. Kung loobin po ng Diyos.